Inihahanda na para sa posibleng paglikas ang mga nakatira sa extended danger zone sa palibot po yan ng Bulkang Mayon. At may mga lugar na naulanan ng abo matapos magbuga ng makapal na usok ang bulkan ngayong araw po. At saksi live, si Ian Cruz. Ian, kamusta? Yes, Pia, sa mga sandaling ito, nakikita nyo dito sa aking likuran, kitang-kita talaga yung banaag o yung crater glow at yung pagdausdos mula nga dun sa dalisdis nitong Bulkang Mayon ng PDC o yung pyroclastic density current o yung tinatawag nga nila na uson dito. Pia, kanina na nakita natin ito bandang alas 7 at talagang tumindi dito sa Daraga Albay bandang alas 9 ng gabi ngayon at nagpapatuloy nga yung pagbaba ng PDC mula nga doon sa bulkang. Alas 6 ngayong gabi, ilang minutong tagos sa ulap ang crater glow o banaag sa tuktok ng Bulkang Mayon, pati na pagdaloy ng uson o pyroclastic density current. Ito yung halo-halong volcanic gas at mainit na bato na agad pumapatay sa lahat ng dinaraanan. Bago mag-alas 7 kanina umaga, nagbuga ng makapal na usok ang bulkan. Mala cauliflower ang itsura ng usok na ayon sa PHIVOLCS ay umabot sa 1,000 metro ang taas. Bago tumungo sa direksyong Pakanluran, Hilagang Kanluran. Patuloy rin ang pagdaloy ng uson at bago magtanghali kanina, namuo pa sa tuktok ng Mayon ang bagong dark lava dome kung saan lumalabas ang uson. Sa kabila ng mga aktibidad ng bulkan, may mga namamasyal pa rin sa Salvacion Rotonda sa Legazpi City. Malayo ito sa 6-kilometer permanent danger zone. Marami nagpapakuha ng larawan, kaya ng magkakatrabahong ito na nagmulang Daet, Camarines Norte. Sobrang gayon po. Sobrang gayon. Ganda. Gayon din ang magkakaibigang galing pa sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Ay, narinig kami. Maganda. Fulfilling. Ang ilang naapektuhan ng pag-ulan ng abo, naghanda naman sa posibleng paglikas. Gaya ni Dayan na nakatira sa 8-kilometer radius zone sa Barangay Matanag, Legazpi City. Para makapaghanda na po. Kung sakali pong magtuloy-tuloy yung pagbuga ng Mayon. May abo rin sa Sagingan sa gilid ng bahay ni na Jay. Malapit din sila sa daanan ng tubig kung saan pwedeng rumagasa ang lahar. Kaya ngayon pa lang, kaimpake na sila. Likas naman kapag sinabi ng barangay o nagpatawag ng lilikas naman kami. Naulanan din ng abo ang ipinapasadang jeep ni Jelon sa Barangay Mabinit. Kagabi pa to, sir? Kagabi pa po. Opo, sa garahe. Nalagyan din ng abo ang ilang motorsiklo sa bayan ng Santo Domingo at ilang halaman sa bayan ng Kamalig. Naiulat din ng ash fall sa mga bayan ng Bakakay at Daraga. Gayun din sa Ligao City ayon sa PHIVOLCS. Kabilang sa latest na naitalang aktibidad ng bulkan, ang di bababa sa 49 na pagdaloy ng uson, isang volcanic earthquake at 162 rockfall events o pagdausdos ng bato. Nananatiling nakataas ang Alert Level 3 kaya bawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Ayon sa PHIVOLCS, sakop ng 6-kilometer PDZ ang ilang barangay sa mga bayan ng Malilipot, Santo Domingo, Kamalig, Daraga, Inubatan at Bakakay. Gayun din ang ilang barangay sa mga lungsod ng Tabaco, Ligao at Legazpi. Nakalerto naman ang nasa extended danger zone o yung mga lugar sa 7 to 8 kilometer radius sa paligid ng Mayon. Kabilang sa mga naghahandang maglikas ng mga nasa extended danger zones ang lokal na pamahalaan ng Daraga. Ready na. Kahapon nagkaroon kami ng meeting with the MDR Council para pag-usapan kung paano ililikas at siyempre yung mga ayuda na gagamitin sa mga evacuees. Ayon sa gobernador ng Albay, pirmado na niya ang pagdedeklara ng state of calamity sa probinsya na padaraanin pa sa sangguniang panlalawigan. We are anticipating, as mentioned by PHIVOLCS, that alam mo naman si Mayon, it may take month or months, no? So we have to make use of our quick response budget. Nasa Albay na rin si DSWD Secretary Rex Gatchalian para tiyaking sapat ang supply para sa pangailangan ng mga evacuee. Nasa huling tala ay nasa 983 families o mahigit 3,500 na individual.
Ngayon kasi 1,000 pa lang, so kayang-kaya. Pero pagdating na dumami pa yan, sana wag naman, kailangan nakahanda rin tayo. Handa naman ang DSWD, pero ang gusto namin is ano yung magiging sistema. We're fixing the system with the local government units, with the province, kung ano yung role ng bawat isa. What if mag-alert level 4? Ito ngayon ang mabigat. That's why nandito si Secretary. Mag-anticipate na tayo. You are now talking of about 50,000 to 70,000 individuals na ating may maintain. Pia, hanggang sa mga sandaling ito, nagpapatuloy nga yung pagdaloy ng uson doon sa dalisdis ng Bulkang Mayon. Naobserbahan na natin ito, Pia, no, kagabi, no, pero ngayon talaga yung halos walang patid itong pagdaloy nga ng uson dito sa dalisdis ng bulkan. At Pia, dahil nga sa matinding pag-alboroto nitong Bulkang Mayon, ay talagang tinatanong natin ang mga otoridad kung ano ba ang mga nangyayari, no, dahil sa pagbaba nitong uson dito sa bulkan. Ang sinasabi naman sa atin ni Governor Rosal ay wala naman daw na paulat na nasaktan o napahamak, dahil ang sinasabi niya, patunay daw yan na naialis nila doon sa 6-kilometer permanent danger zone yung mga tao. At itong kinaroroonan natin, Pia, safe zone nito, no, sa area ng Daraga, dahil ito ay nasa 10 to 11 kilometers away mula doon sa bulkan. Pero mula nga dito, maraming nagmamasid dito, no, sa area na ito, dahil kahit yung mga tao na taga rito sa Legazpi o sa Daraga, yung iba galing pa ng Nabua, nagmamasid sila at namamangha dito nga sa nangyayaring aktibidad nitong bulkan. At live mula rito sa Daraga Albay, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Ian, meron lang ako isang tanong, no, para lang kasi pag nakikita natin, no, yung live na kuha natin dyan sa Bulkang Mayon, parang napakabilis, no, ng pagbaba ng uson, no, yung pyroclastic density current. Pwede mo bang linawin para lang sa amin, kasi nga para dun sa mga nanonood, no, anong nangyayari dun sa PDC o yung uson kapag umabot na ito sa ground level? Tsaka pwede ba ito, may posibilidad ba ito na lumagpas dun sa sinasabing 6 kilometer or 7 to 8 kilometer extended danger zone? Well, Pia, ang sinasabi talaga ng PHIVOLCS ay talagang mapanganib yan, dahil maaari ka kung malaki yung matatama sa'yo, madadaganan ka, pwede kang mabaon, at ang sinasabi naman kung manipis yung tumama sa'yo, pwede kang hindi ka kagad makahinga and pwede mag-cause yun ng death mo. Ang sinasabi pa ng PHIVOLCS, talagang napakabilis nitong pagbulusok nitong uson, Pia, dahil parang kotse ito na mabilis, 100 kph o 100 kilometers per hour, kaya naman mula dun sa tuktok ay mabilis talaga itong nakakarating sa baba. At ang sinasabi naman sa atin ng mga otoridad dito, gayon din nga ng mga ina-advise ng PHIVOLCS, talagang dapat wala talagang tao dun sa 6-kilometer danger zone, dahil yun talaga yung kinakailangang clear na area para nga matiyak na kahit umabot dun sa pinaka-edge ay walang mapapahamak na tao dito, Pia. Alright, Ian, maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan. Si Ian Cruz po nag-ulat live mula sa Albay. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.